Ano 'tong reverse takeover o reverse merger, and then itong private investment. So yung reverse merger o reverse takeover, yun yung pag-takeover ng isang private company sa isang public company. So dahil mahaba yung proseso ng pagte-takeover ng private company sa public company, para mapabilis yun, ite-take over na nila. So, reverse merger ang tawag. So, yun yung sabi nila. Kasi usually, yung usual na merger is kung yung public company is magte-take over dun sa private. Usually, ganun yun. Pero, pag reverse merger o reverse takeover, yung private company ang magte-take over sa public company, di ba? Kagaya nitong yung MWSS, di ba? Yung sa tubig na lang, di ba? Yung panahon ni former President Ramos, yun yung privatization. Kasi yung public yung sa tubig dati, pinapatakbo ng gobyerno, tinake over ng mga private companies. So reverse takeover pala tawag dun sa privatization. And then itong private investment is purchase mo ng capital assets that is expected to produce income and appreciate in value. So, ano itong mga capital assets na to? Lupa, land, buildings. Kasi, yun lang naman ang pwede mo naisip na tumataas ang value, lalo na lupa, di ba? Capital assets mo yun. So, yun yung private investment na tinatawag. So, nadagdagan na naman yung ating mga business knowledge. No? Sabihin, hindi, yung private investment is hindi lang siya magpo-produce ng income sa'yo, tumataas pa yung value niya kasi pag sinabi mong appreciate, yun yung opposite ng depreciation. Appreciation is tumataas yung value, depreciation, bumababa yung value. So, tumataas yung value niya aside from nagpo-produce pa siya ng income para sa isang negosyo o dun sa may-ari ng negosyo. So, alam na natin kung anong nangyayari kina RSA pag nagte-take over sila at kung meron silang private investment. So, yun lang po.